on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran sa Radyo Pilipinas 738 AM. 8 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng naabot ng live stream na to, team live o replay man po kayo. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita. Sabihin ko kasi, yung iba kasing program na naririnig ko, sinasabi na sa lahat na naabot pati sa worldwide. So tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay. Nagpaliwanag, di ba? Pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo, budget tips sa kabila po ng hamon at ibang pangyayari sa ating bansa. Sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Magandang hapon sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At syempre, sabayan din po tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, nasa Facebook live stream din po tayo ng Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, page po ng Usapang Budget Natin page ng DBM. At sa FB page po ni Yusek Goddess Hope Libiran na may higit 3.5 million followers na. Siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa dahil marami po kayong abangan ngayong hapon. At budget peeps, 13 days na lang, Pasko na. Ikaw ba, Pau, pag Pasko, ano ba yung karaniwang hinahanda nyo? Syempre, Noche hindi Buena. dyan nawawala yung syempre yung hamonado. Wow. Favorite namin yun eh. Syempre, maraming bata sa amin eh. Tsaka syempre, talaga, kahit simpleng spaghetti lang. Ayun nga. Favorite namin yun Kanina eh. iniisip ko yan habang nasa biyahe ako. Ano ba yung mga pagkain talaga? Sabi ko, oo nga, hindi nawawala talaga. Spaghetti, mga bata pambata talaga. No? At syempre, para pa sa ating mga listeners and viewers, nakapag-isip na ba kayo ng mga yan dano sa Noche Buena? Naku, ano kaya yung realistic? Magkano yung realistic
Realistic. realistic. Ano ba nangyayari? Okay lang na yan. budget para sa isang simple at memorable na handaan. Tamang-tama, Eric, no? Kasi dahil mamaya makakasama natin si Chef Marky Bartolome upang magbahagi ng practical tips sa meal planning at syempre portioning para siguradong sulit ang bawat putay at para na rin maiwasan ang food waste ngayong paparating na holiday season. Abangan natin yan. Pero bago ang lahat, magbalitaan muna tayo dahil narito na ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. 11 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Simulan po natin ang ating balitaan sa isang mainit na pagbati para sa pagkakatalaga po kay Department of Budget and Management Acting Secretary Rolando Rolly U. Toledo. Nanumpa po si Acting Secretary Toledo sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 9 ng Disyembre 2025 sa Malacanang Palace. Nagpasalamat po ang Acting Secretary kay Pangulong Bongbong Marcos sa tiwalang ibinigay sa kanya. Giit ng Acting DBM Chief, tinatanggap niya ang tungkuling ito ng buo ang kamalayan sa bigat nito at sisikaping suklian ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng tapat at walang pagod na paglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sa loob po ng 38 taon ng tapat at dedikadong paglilingkod sa DBM, kabilang po sa mahalagang posisyon na iniata sa kanya ang pagiging Director General ng Fiscal Planning and Reforms Bureau, Assistant Secretary na kalaunan ay naging Undersecretary for Budget Policy and Strategy. At nito lamang po ay ang pagiging Undersecretary for Budget Preparation and Execution. Congratulations, Sec. Rolly! Kasama po kami sa pagbuo ng isang masaganang bagong Pilipinas para sa mga Pilipino. Congratulations po kay Acting Secretary Rolando Toledo. At good news, Budget Peeps, pasado na po sa third at final reading ang Fiscal Year 2026 General Appropriations Bill or GAB o ang proposed 2026 National Budget matapos itong aprubahan ng 17 out of 17 senators noong 9 ng Disyembre ngayong taon. Ang House Bill number 4058 or GAB ay may kabuuang 6.793 trillion pesos kung saan ang pinakamalaking pondo ay inilaan para sa sektor ng edukasyon upang matiyak ang sapat na suporta para sa mga paaralan at mga mag-aaral sa buong bansa. Nagpasalamat si Department of Budget and Management Acting Secretary Rolly Toledo sa Senado sa pamumuno ni Senate President Vicente Soto III at Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian na nanguna sa pag-sponsor at masusing pag-review ng proposed Fiscal Year 2026 National Budget. Sa iba pang mga balita, malugod po, isa na naman pong good news. Malugod po na tinanggap ng Department of Budget and Management ang direktiba po ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na itaas po ang base pay up subsistence allowance ng mga military and uniformed personnel. Tiniyak po ni Acting Secretary Toledo na nakahanda po ang DBM para po sa agarang pagpapatupad ng Executive Order EO number 107 na inilabas noong 3 ng Disyembre 2025 at magiging epektibo po sa January 1, 2026. Binigyang diin din ng Acting DBM Chief na ang salary increase ay hindi lamang benepisyo kundi pagbibigay po ng kinakailangang suporta para po sa kapakanan ng ating uniform personnel na patuloy na nagtataguyod ng kapayapaan at seguridad ng bansa. Ayon po sa EO, magsisimula ang unang tranche ng salary increase sa January 1, 2026. Ikalawa naman po ay sa January 1, 2027 at ang ikatlo na siyang final tranche ay January 1, 2028. Sasaklawin po ng updated base pay schedule ang lahat ng military personnel sa ilalim po ng Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections at National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Samantala, itataas naman ang arawang subsistence allowance ng lahat ng uniform personnel sa 350 pesos mula po sa kasalukuyang 150 pesos simula January 1, 2026. Kasama rito mga membro ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, PCG, Bucor at NAMRIA. Bukod dito po ay inatasan din po ng EO number 107 ang pagbuo ng isang Interagency Technical Working Group na magsasagawa po ng komprehensibong pag-review ng MUP pension system. Binubuo ang IATW ng mga kinatawan mula po sa DBM, Department of
Finance, Bureau of the Treasury at Government Service Insurance System o GSIS. Inaasahan pa maglalabas ang DBM ng kinakailangang guidelines para po ipatupad ang mga probisyon ng EO 107 sa loob po ng 90 araw mula nang maging epektibo ito. Sa iba pang mga balita, sa kanyang unang pagdalo sa isang opisyal na pagtitipon bilang Acting Secretary ng Department of Budget and Management, nakiisa at nagbahagi ng mensahe si Acting Secretary Rolando Rolly Toledo sa 7th International Space Forum or ISF. Noong ika-4 ng Disyembre ngayong taon, dumalo sa ISF ang mga high-ranking officials mula sa iba't ibang bansa, mga researcher at innovator, mga pinuno ng space agencies at mga kinatawan mula sa sektor ng edukasyon. Layo nitong pagtibayin ang kolaborasyon ng mga pamahalaan at pribadong sektor para sa mapayapa, progresibo at inklusibong space development. Isa sa mga ibinahagi ni Acting Secretary Toledo ay ang Project Digital Information for Monitoring and Evaluation or DIME ng DBM. Ito ay isang malaking hakbang sa pagsusulong ng evidence-based governance sa pamamagitan ng satellite imagery at drone footage, nagiging mas tumpak, makatotohanan at data-driven ang proseso ng pagdedesisyon sa pamahalaan. Binigyang diin ni Acting Secretary Toledo na nakatuon ang DBM sa gawing realidad ang bisyon na ito kung saan ang mga datos ay dapat humantong sa tamang desisyon at ang mga desisyon ay dapat magbunga ng tunay na epekto at magdulot ng mas mabuting buhay para sa ating mga kababayan. Kasama ring nakiisa sa forum si Undersecretary Gaddis Hope Libiran sa ilalim ng temang Fostering Regional Synergy in Space for Shared Challenges and Sustainable Development. Ang matagumpay po na pagdaraos ng ISF sa Pilipinas ay naisakatuparan sa pagtutulungan ng Philippine Space Agency or PhilSA, International Astronautical Federation or IAF at Italian Space Agency or ASI. 18 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Sa iba pa nating mga balita, nakiisa po si Department of Budget and Management Acting Secretary Rolly Toledo sa pagbibigay po ng 3 araw na 2025 Government Procurement Policy Board Trainers Renewal Summit noong ika-10 ng Disyembre 2025. Sa kanya pong mensahe, pinaalala po ni Secretary Toledo sa mga delegado mula po sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kanilang mahalagang papel sa pagtitiyak na nagagamit ng tama ang pondo ng bayan. Iginiit din po ng Acting Chief na hindi lamang sila trainers kundi multipliers ng integridad. Tulay sa pagitan ng reforma sa papel at practice, sa pagitan ng aspirasyon at implementasyon. Binigyang din niya na mas magiging mahalaga ang kanilang tungkulin habang patuloy ang modernisasyon ng Philippine Government Electronic Procurement System at pagsusulong ng mga reforma sa ilalim ng New Government Procurement Act. Nakibahagi rin sa Trainers Renewal Summit na may temang Reconnect, Refresh, Restart ang mga regional directors at assistant directors ng DBM. At yan po ang kabuuan ng ating mga tampok na balita sa ating Budget News. Samantala, dyan lang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo.
man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y maghilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Nagbabalik po ang usapang budget natin. Yan. Eric, ito na. I-shoutout na natin ang ating mga tagapakinig Yan. and supporters. Nakakatuwa lagi kasi may mga nagme-message sa akin para magpa-shoutout. Ito, Tama. hello po. Pwede raw po bang magpabati ulit? Birthday daw ng ate niya. December 16, si Mi Yong Lee or Karen ng South Korea. Wow. Happy Happy birthday. Anyong sa'yo? Ano man ang sa'yo? Happy birthday! And syempre, happy birthday din sa mother ng isa sa ating mga kasamahan ngayon na si Nicole Ramas. Yun. Happy birthday po sa kanyang mother. Kahapon nag-birthday si Ma'am Rosalie. Happy birthday po. Happy birthday din sa aking kaibigan, Christian Samson. At syempre, yung kanina nagpabati kanina, si Nerissa. I-shoutout, siya yung nagpabati last week. Ngayon, shout out ulit natin. At sabihin mo,
Nerissa, nasa ng chocolate ko? Sabi mo. Narisa, asa yung chocolate? Kasi Yan. para matigil na tong kapartner ko. Very good. Hindi naman ako mahilig sa chocolate. Kaya Oo lang nga. nakita ko kasi nag-post siya. At may shoutout pa tayo. Isa sa Sino pa? kasama natin. Yan. Si Judge Rivera. Yan. Nako, Judge, gusto namin isang mainit na pagbati mula. Congratulations. Siya yung aming ano natin? photographer natin ngayon. Hindi, Siyempre. may gusto ko pang sabihin. May Gusto kwento ka ng konti. Sige, dahil Ito medyo kasi mahaba na. kaibigan natin. Siyempre, ang dami niyang pinagdaanan para Yan. makuha Pwede yung ba gusto bang niya. Para makita yung, makita yung namin. aming- Yan. Gusto lang natin sige, ipakita sa viewers kung Go. ito yung kaibigan namin na sobrang daming pinagdaanan para makuha lang yung babaeng gusto niya. Oo, wait lang. Diba? Wala pa yung camera. Ayan, nagpo-focus pa lang tayo. Nagpo-focus na siya. Okay, Pakita mo yung malapit mukha mo, na. te. Yan. Yan si Judge. Nag-guess siya talaga. Yan. Oo, yan yung namin. Congratulations. I-congrats din natin kasi Yes. ngayon, sila na. Sila na. Ay, sila na. Kayo na ba? Okay. Congratulations. Dati number, ayun may mic, pwede kang pwede kang magsalita dyan. Pwede kang mag-shoutout sa Yung- inirog mo. Iyan mo ng konti yung mic, yan. Yan. Shoutout mo na. Buksan mo. Shoutout. Shoutout ko ng mga friends ko. Ano sa dito? Cordillera. Tawag ka. Kabukas na lahat. 4-3. Ayan, okay. Yan. Shoutout Yun. sa mga Ayun. katrabaho ko sa Cordilleras, sa Yun. University of the Cordilleras, and syempre sa aking Iniirog. iniirog na Ayan. si VRC. Ay! Sorry. Kinilig budget tips. Sorry, budget tips. Hindi, masaya lang talaga kami para sa kanya. Parang hindi ko na masyado naintindihan sinabi niya yung pangalan eh. Ano pangalan? Yung buong pangalan kasi para... Ayun, naiyak na siya. Tuwan-tuwa siya. Kinilig na naman yung uncle. Lumabas na naman ang kanyang 32. Nangipin. Ayun. Yun, shoutout daw po watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Shoutout sabi ni Sean Kyle Flores. Ayan. Hello, shout out. Samantala, Eric, panoorin naman natin ang Ano? Budget 101. Kaugnay? Sa Government Optimization Program, Part 2. Hello, Budget Peeps! Nalaman na natin ng Government Optimization Program o GOP ay naglalayon na gawing mas mabisa, simple at mabilis ang serbisyo ng gobyerno sa publiko. Upang magawa ito, isa sa mga ipatutupad sa ilalim ng programang ito ay ang pagkakaroon ng struktura ng mga ahensya, kabilang na ang naangkop na bilang ng mga tauhan nito. Pero paano kung maapektuhan ka ng GOP? Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Una, nais naming bigyang diin na hindi magkakaroon ng sapilitang pagtanggal o pagretiro ng mga empleyadong maaaring maapektuhan sa ilalim ng programa. Sa halip, ang mga apektadong empleyado na matutukoy sa pamamagitan ng strategic review na isasagawa ng Committee on Optimizing the Executive Branch o COEB ay magkakaroon ng dalawang opsyon. Una, ay ang makatanggap ng karampatang separation incentives dagdag pa sa kanilang regular retirement benefits kung sakaling sila ay magretiro o mag-separate sa serbisyo. Ang separation incentives na ito ay co-compute base sa kanilang actual monthly basic salary at sa haba ng serbisyo na kanilang inihatid sa gobyerno. Ikalawa ay maaaring manatili sa serbisyo at mailagay sa ibang bakanting posisyon sa kanilang opisina o unit, sa kanilang ahensya o sa iba pang ahensya ng pamahalaan. At sumailalim sa reskilling o upskilling program upang palakasin ang kanilang kakayahan na magampanan ang bagong tungkulin. Kasama rin sa programa ang pagkakaroon ng change management teams sa mga ahensya upang matiyak na magkakaroon ng maayos na transition tungo sa pagbabagong bunsod ng GOP at maisasagawa ito ng naaayon sa plano. Habang isinasagawa ang mga pagbabago, titiyakin ng mga ahensya na hindi maantala ang kanilang serbisyo. Sa ilalim ng GOP, ang ating gobyerno ay hindi lamang magiging mas simple, mas mahusay at mas epektibo. Titiyakin rin na ang mga kawani ng gobyerno ay protektado sa proseso tungo dito. Para sa iba pang kaalaman tulad nito, tutok lang po dito sa usapang budget natin.
At yan po ang Budget 101 ngayong linggo. Ako po si Director Jan Aris S. Makaspak ng DBM Systems and Productivity Improvement Bureau. Till next week, Budget Peeps! Maraming salamat po, Director Aris Makaspak mula po sa DBM sa SPIB. Ayun, para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pita ng inyong mga radyo. Sa AM Bad. At syempre, napapanood din po tayo sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus. Habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din po tayo sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Sa Usapang Budget Natin page ng DBM. At syempre po sa page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Na may 3.5 million followers na. Ayun. Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihatid sa ating Budget Peeps. Dahil oras na para sa ating Budget Talk. Usapang budget natin. Budget Talks. Eric, sabi nga natin kanina no, na nakapag-isip na ba ang ating mga Budget Peeps kung ano yung kanilang pagsasaluhan para sa Noche Buena. Kung magkano nga ba ang realistic na budget para sa isang simple pero memorable na handaan. Yun, masarap-sarap yun, no? At para pag-usapan nga yan, no? Kasama natin si Chef Marky Bartolome na magbabahagi po ng practical tips sa meal planning at portioning para po sa siguradong sulit ang bawat putahe at maiwasan ng food waste ngayong paparating na holiday season live via Zoom. Magandang hapon sa iyo, Chef Marky, at welcome dito po sa Budget Talks ng Usapang Budget Natin. Kumusta po kayo, Chef Marky? Magandang hapon po, Chef. Good afternoon, Pao and Eric. Masaya ako at naimbitahan niyo ako dito sa programa niyo. Chef Marky, hi po sa inyong million followers sa Facebook. Ayun. Chef Marky, kailan po ba kayo nagsimula? Para simulan na po natin agad yung tanungan. Kailan po kayo nagsimula maging content creator at chef? Ano po yung nagtulak sa inyo para po pasukin yung content creation at ano pa po yung mga pinagkakaabalahan po ninyo ngayon? So, as a chef, nag-umpisa ako after I graduated culinary arts, siguro mga 2010 siya. Then yun, nagtrabaho, hotels, restaurants, abroad, nagbarko, etc. Nag-business din. Then, as a content creator, nag-start ako pandemic 2020 kasi nagsara yung restaurant ko because of the pandemic. So, nauso yung pag-video at that time dahil alam nyo naman na majority sa atin talaga nasa bahay lang. Yes po. Walang ginagawa, alam mo yun, internet na internet. So, doon ako nag-start. And then, tuloy-tuloy na siya. Ngayon, mostly ang ginagawa ko is yung sa contents, mga guestings, ganito, cooking demos, brand deals, mga ganyan. So, okay naman, masaya-masaya. At malaki yung nare-reach talaga ng pagiging content creator or as a chef ngayon. Na ganyan. Ayun nga, Chef, napapanood nga po namin na sari-sari pong recipe yung inyong niluluto sa inyong content. Ano naman po yung inspirasyon po ninyo sa paggawa ng mga ito at paano nyo po napili kung anong recipe po yung ipapakita ninyo sa inyong mga viewers or supporters? Number one talaga is yung mga simple recipes na mostly gagayahin ng mga viewers, mga fellow Filipinos natin. And then yung iba pang mga recipes na naisip ko lang na pwede palang pag-combine ninyo ganito. Kagaya nung isang sample na medyo sikat na rin siya ngayon is yung kimchi na may sinigang. So, matagal ko nang naumpisa ang ginawa yun. I think mga 4 years ago ko na nagawa yun. So, at least ngayon nagtatraction na siya na, pwede naman pala, di ba, napaanghangin natin na may flavor ng kimchi yung sinigang. So, those are one of the samples na para mga fusion na nagagawa ko na nasi-share ko sa mga viewers. So, yun. Parang nagka-idea, no? hindi alam mo, nung biglang sinabi yun, tapos parang bigla akong natakam. Natakam naman kami. Kimchi yun syempre, di ba? Alam mo, Chef Masarap Marky, siya. natatakam na naman kami sa mga Hindi kasi kimchi kasi, alam mo naman paborito ko yung kimchi, di ba? Pag may nakahain na kimchi, halos maubos ko yata yung isang... Oo nga, halos hindi ka makausap kasi busy ka kumain ng kimchi. Yun, at nakakatawa. Diba? Naalala ko lang talaga. Well, Chef Marky, ilang araw na lang, Pasko na, no? Ito yung inaabangan ng lahat. Kasama na rito yung paghahanda sa Noche Buena. Sa ngayon, marami rin po yung nagtatanong magkano ba yung realistic, no, at tamang budget para sa isang simple pero masaya at masarap na Noche Buena na pagsasalu-saluhan ng pamilya. Ano po yung take nyo bilang isang chef na budget friendly ang approach?
So, yun nga yung kumakalat ngayon na 500 pesos. Sinubukan ko siya. Nag-post ako na ginawa ko yung kung ano yung maluluto nung 500 pesos. Saka gawa ko ng 3 dish na macaroni salad, spaghetti, at saka may ham. Kaya naman din talaga, kahit na medyo mataas na rin talaga ang bilihin ngayong year compared last year. Kaya lang, syempre, maano natin talaga yung masasacrifice din yung quality kasi hindi kompleto yung ingredients. Pangalawa, syempre kung marami tayo sa family, medyo hindi kakasya talaga Hindi talaga kasya. Oo. Opo. So yung certain budget depende kasi talaga kung gaano tayo karami at gaano kalakas din kumain yung family natin, di ba? Yes. So pero ang maganda kasi niyan kahit papaano kahit medyo mataas ang bili, marami pa rin naman talagang options na mga bundles, etc., mga ganyan, discounted prices na may din natin bilhin. Tama, no, Chefy. Pero halimbawa, Chef, halimbawa po, 500 hanggang 800 lang po yung budget ng pamilya. Paano po ito, sa tingin niyo po, paano po nila ito mapagkakasya sa Noche Buena handaan? Tsaka, ano po yung mga strategies na pwedeng gawin para hindi po mabutas yung bulsa, pero ramdam pa rin yung spirit of Christmas? Number one yan talaga. Last year, ginawa ko rin yun na 500 pesos sa palengke bumili. Kasi sa palengke kasi, pwede tayong bumili ng halimbawa halagang 10 pisong bawang o 10 pisong carrots, or let's say bumili tayo ng ganitong konting karne lang, halaga 50, halagang 20. Yun ang maganda sa palengke. Whereas sa supermarket kasi, fix yung mga prices, fix yung kanyang mga yung dami kagaya sa gulay. 'Di ba? So sa palengke mas kasi makakatipid tayo pwedeng sa makatawad. Isa pa yun. Kahit Tama, papaano. pwede tayong matawad, di ba? Tsaka isa pa, yung ang kinagandali na naman sa supermarket, lalo sa gulay, kung hahanapin natin yung pagbukas ng supermarket sa umaga, normally meron sila dyan ng mga gulay na nabalatan na nila, tapos nilalagay nila sa isang pack na binebenta nila na mas mura, kumpara dun sa may mga balat, dun sa bagong mga stocks sila. Yun So, yung may piliin mga... na lang natin, di ba, na Di ba, Chef ayos Mark, to, meron di ba mabilis yung mga parang yung pang anong luto tawag doon? Yung halo-halo na siya na gulay, chop suey, chop suey may po, yes. Pangpansit. pakbet. Yun, medyo mas mura nga yung mga binebenta nila Totoo po, yun. totoo. Pwedeng yun na lang bilhin, di ba, ng Oo. budget Yes tips po, natin. pwede. Chef Mark, sa dami ng pwedeng iluto, no, bilang paano ba ninyo pinipili yung mga kung ano ba yung dishes na dapat i-prioritize para halimbawa sa isang Noche Buena na simple lamang? Yun nga po ang talagang meaning kasi ng Noche Buena talaga is yung para siyang yung merienda bago mag-strike ng 12 midnight, yung Yes po. magpasko mismo. Kaso dito kasi natin sa Pilipinas, nakagisa na natin na dinner na siya all the way hanggang alas 12. So ang sa atin talagang kailangan may ulam, merong pagsasaluan na may ham, mga ganyan. So kung simple lang talaga, yun, maganda yung meron tayong spaghetti kasi yung Yun. spaghetti talaga is, yes, mabigat sa tiyan. Favorite. Gusto ng, yes, totoo, gusto ng matanda, ng bata, di ba? So, magugustuhan yan. Siyempre, yung ham kasi yung essence talaga na isa talaga sa number one na nakain talaga is yung hamon. So, luckily meron ngayon mga brands na mura lang yung ham nila na yung presyo. So, isa yun sa hanapin na lang natin. Tsaka meron din namang mga affordable na mura talaga pero quality naman yung lasa. At No? saka yung di ba yung mga ngayon spaghetti ngayon halimbawa, Nakapack. buo na, Oo, nakapack na, nakapack na. nandun na yung sauce, nandun na yung meron pa nga mga triple cheese, meron pang quadruple cheese, mga ganun. Oo. So, kumbaga magdadagdag na lang sila. Actually, nasubukan ko yun dati, yung alam mo yung merong nasa lata lang na karne o giniling. Pwede naman siya Pwede na, oo. pwede na siyang pagsaluhan ng Pangsahog sa spaghetti at Yes. pagsaluan ng pamilya. Ikaw ba, Eric, diretso na ba kayo Noche Buena or gumigising pa kayo ng alas 12? Dati, parang ginigising. Pero ako, parang tutulog lang ako. Parang hindi pala ako natutulog. Alam mo na yung ginagawa ko. Kayo po, Chef, diretso na rin po ba kayo or gumigising pa po kayo ng alas 12 para sa Noche Buena? Ako po, ngayon kasi may bata. So, Opo. may anak ako. Kung gigising talaga, alas 12 gigising talaga. Kasi nga, yun yung regalo ni Santa di ba? Yun. So, yun nga po, no, Chef, no, sa dami nga po ng sale, bundles, at saka promos ngayong December, paano po makakaiwas ang ating mga budget peeps or mga mamimili sa impulse buying? Ano po yung mga smart shopping tips na pwede po ninyong ibahagi or irekomenda para sa mga naghahanda ng Noche Buena?
ayun nga, yung na-mention ko kanina yung sa gulay talaga, maganda yan pagbukas pa lang kung supermarket. Sa palengke, meron ding mga ganyan, yung kagaya na mention ni Sir Eric, yung mga bundle na ng mga pang chop suey, mga pang pinakbet. Although alam naman natin, hindi naman mostly sinahanda ng Noche Buena yung mga yan. Pero isa yun sa mga pwede nating gawin. Tapos, yung mga bundles nga, kagaya nga ng spaghetti, meron ng sauce and pasta na magkasama. Isa na yung mga yun talaga na hanapin natin. Kasi ngayong Christmas, marami naman talagang mga naka-sale din Yes na po. makakatulong sa atin na panghanda. Ayun. Mm. Ano bukod po dun sa mga spaghetti, mga ganyan, ano pa po ba yung mga dish na pwede nating i-share sa ating mga kababayan na sulit para sa inyo pero hindi magastos bukod po dun sa mga nakasanayan po natin? Number one, ako, yung mga huli kong mga ginawa na yung past 3 years na yung sa 500 pesos, meron ako isang dish na ginawa doon na para sa akin masarap siya talaga, is yung cabbage roll. So, Yes, ground masarap pork siya na lagyan mo lang ng konting garlic tapos babalutin mo siya ng cabbage. Yung cabbage ba-blanch mo lang. Mura lang kasi yung cabbage. Tapos yung ground pork na kailangan mo, konti lang naman. So, ang dami mo magagawa nun sa isang cabbage tapos ang ground pork mo ay mga 300 grams lang. Medyo marami na magagawa yun talaga. Tapos ang sauce niya, kuha ka lang ng mga broth cubes, tapos tubig lang, tapos asin paminta lang. Pakulo mo lang doon. Masarap na siya talaga. Makakalita ko dyan kasi may naatinan akong cooking show. Ang ginawa naman na ganun, parang ginawa niyang, ang tawag doon, lumpia, ay yung Yung kangkong. wrapper, May kangkong siyang laman at saka ground pork. Tapos sarap na sarap talaga ako doon. Ito na naman Eh, kangkong yun eh, Oo. di ba? Ito, medyo ano pa, Healthy. cabbage, ano pa, minsan mas mahal pa yung kangkong. Nandyan. Pwede rin yung kangkong. Oo, Opo. di ba? So dito tayo, chef, no? Syempre pag Noche Buena, hindi maiwasan na may sobrang pagkain at yung mga nakasanayan natin na gaano naman po kahalaga yung tamang meal planning at portioning po para maiwasan ang food waste? May technique po ba kayo sa pag-estimate po kung gaano karami ang lulutuin base po sa dami ng tao? Sa computation kasi, kadalasan, depende kung paanong way ng pagkain. Kung let's say kung buffet. Pag buffet kasi ang computation yan, 0.5. So, tatimes mo sa 0.5. So, let's say may 100 katao ka kung buffet siya. Yung let's say, one item lang, let's say pork or beef. 50 kilos yon yung buffet yon, yung as in pabalik-balik sila. So, Opo. syempre kung di naman ganoon ang gagawin natin, kung mostly household lang talaga. Para sa akin, ang magandang computation yan, safe is sa 0.2. So, kung 10 tao, 2 kilong karne ang bibili natin. Plus, yung ilang gulay, let's say ang gulay. Kasi parang ang pinakamadaling computation kasi diyan kung gaano karami ba ang kinakain ng isang tao in average. So kung karne, let's say kung baka o kaya pork, normally nasa 150 to 200 grams ang isang tao kakain ng karne. So doon natin kukumputin yun. Kung 10, di 1.5 o 2 kilos, mga ganyan. Plus yung gulay at may sarsa. Diba? More or less yun na para, kasi alam naman natin na Filipino gusto may sobra, may take home din. So, meron pang ample na may matitake home. Ayan. Chef Mark, madalas sa Noche Buena, hindi maiwasan sa yung iba, sobrang dami talaga ng handa. At syempre may mga natitira, kailangan ilagay sa refrigerator, mga ganun. No? Ano ba yung mapapayo mo na kung ano yung mga masasarap pang o magandang gawin doon sa mga natitira para pang ulam kinabukasan? Ano yung mga pwede pang gawing mas pasarapin pa, halimbawa yung mga leftovers nung handa nyo ng Noche Buena? Sample is one is caldereta, madalas nakahain yan eh. So for me, maganda dyan is yung gawa ka ng mashed potato, simple lang naman, potato, Yes. tapos i-mash mo, lagyan mo lang ng salt, pepper, butter, tsaka milk. Tapos yung kaldereta mo, init mo lang, lagay mo lang sa isang baking tray. Tapos lagay mo yung mashed potato sa ibabaw ng kaldereta. Tapos kung meron kang air fryer o kaya oven, pasok mo lang ng konti doon para mag-brown lang ng konti yung mashed potato. Tapos pag dumating na yung bisita mo, hain mo na ngayon siya. Bagong dish na ngayon siya, pero hindi niya alam. Kaldereta siya yesterday. May nakita nga ako sa Sir Eric, sa Facebook. Yung spaghetti po, chef, nilagay sa ref, as in frozen na frozen. Tapos? Pwede pang, kinain pa nila galing sa Noche Buena. Pero isang taon nang nakalipas. Parang natago lang nila sa freezer. Sa bagay Ewan pag ko. nasa freezer, no? Pero OA safe pa na ba yun. yung ganun? Hindi ko alam, chef, ba't ganun, no? Minsan, di ba, pag may mga handaan, sobra kasing dami mo nakikita.
So, hindi mo siya parang ma-appreciate or makakain ka ng madami. Lahat-lahat, oo. Pero, Totoo. bakit, halimbawa kinabukasan, tapos hanap-hanapin mo yun, mas masarap pa siya kapag ininit siya. May ganun ka Oo, rin may bang? ganun. May ganun din, di ba? Parang mas gutom ka pa Oo. kinabukasan Halimbawa sa na lang, Noche Buena mismo. yung menudo, mas masarap siya yung pag ano na parang ilang araw na tapos iinit mo ng init. Iinitin, oo. Parang sarap Totoo yun. Tapos nakakamay ka pa. Takam Di ba? naman ako. Pero chef, ano po yung nais nyong ipabaon po na mensahe sa ating mga tagapakinig po tungkol sa tamang pagbabudget, tsaka sa matalinong paggastos at pag-prioritize ngayong holiday season? So yun, first of all, ang essence sa ng Christmas, di ba, alam naman natin is Yes yung po. magsalo-salo tayo. Yun ang pinakamahalaga talaga. Pangalawa sa budget, yung maging masinop lang tayo kasi nandyan yan una-unahan lang din talaga, yun lang. Kailangan mabilis tayo, punta tayo ng maaga, tapos yung ano yun natin, yung tama lang, yung kumbaga yung tamang handa lang natin na masarap. Basta nga ang mahalaga is yung, 'di ba? Magkakasama tayo talaga. Salo-salo with family. Chef Marky, bilang usapang budget natin ito, bilang isang content creator, ano ba yung mapapayo mo sa mga gusto rin na maging isang content creator na tulad ng ginagawa mo? Halimbawa, Na mahilig magluto. magluto. Tapos, paano yung tips halimbawa sa mga gagamitin? Kailangan ba ng bonggang camera o kailangan ba ng ganito or kung ano-ano mga gadgets? So ang number one po talaga is kung gusto niyo mag-start ng ganitong career as content creator na nagluluto, magluto kayo din, tutok niyo lang po talaga yung camera. Yun lang talaga, no need to say anything, hindi kailangan magpakita muna kayo. Tutok niyo lang, i-video niyo lang talaga, document niyo lang muna. Doon kayo kaya you have to start somewhere talaga. So mag-start kayo ng mga simpleng mga luto lang like say adobo, sisig, menudo, tinola, sinigang, nilaga, yung mga madadali. Nagutom na kami, chef. Magdi-dinner na talaga. So yun po talaga ang ano mo, tutok mo lang hanggang sa eventually matututunan mo, bibili ka na ng mas magandang camera kasi gusto mo nakaharap na sa iyo yung camera, may sinasabi ka na, bibili ka na ng mic dahil gusto mo maganda na yung audio. Kaya lang start somewhere talaga. Kailangan yung the biggest step is the smallest step, 'di ba? Kumbaga you have to begin para ka magtuloy-tuloy. Ayun. Chef Marky, baka gusto niyo pong mag-shoutout at i-shoutout niyo na rin syempre yung programa namin. Yeah. So yun po, follow niyo po ako, Chef Marky, sa aking page, Facebook, Instagram, and TikTok. And follow niyo rin po, keep on watching this one, Usapang Budget, dahil malaking tulong talaga sa atin to mga Filipinos, lalo ngayong panahon na to. Thank you so much, salamat Chef po, Marky. Chef Marky, Mark Joseph Bartolome. Thank you so much po, Chef, sa Thank you inyong oras po. Thank you, Pao. Thank you, Eric. Thank you po, Thank you po. Chef. Naku, nagutom ako, no? Kaldereta, tinola. Pero ang ulam namin mamaya, mag-sardinas lang muna Pero kami. pag gusto kong masubukan, yung kimchi sinigang. Oo So nga. ano kayang lasa ng kimchi sinigang? Sa tingin ko medyo maanghang-anghang na ano. Maasim din no? Kasi, Maasim na. oo. Yung Parang mami ni Judge, ayun, masarap kimchi gumawa ng stew. kimchi. Yan. Yun. Yung nandun ako sa Baguio, ang sarap kumain. Pero, kasi malamig tas oo, diba? hindi, pero syempre, di ba kasi may iba na parang, ano lang, pag kinain mo, syempre nakadepende kasi sa nagluluto. Yung Nax, Yes. Mami. Shout out po sa Yung mother ni Judge Rivera. Yes, si Mami Hope. Mami Hope. So nakakatuwa, no? Hindi kasi, kaya medyo tinapos natin yun. May nintay kasi akong, meron sana tayong mga kapanayam sana tungkol dun sa libreng pamasahe sa MRT. Kaso, parang hindi yata siya na live pala yung interview. So, So hindi. Oo, 'di ba? So Hindi na siya? Oo, kasi yung medyo may syempre yung mga tao parang pinag-uusapan yung pre-ride sa MRT kasi meron dun na parang isang na parang December 22 libre daw yung sakay doon sa Lahat ba or sino? Hindi, may mga category sila halimbawa December, kailan ba simula niya? Basta 12 days siya Halimbawa, December 14, ganito. Yung December 22 kasi, for the solo parents daw, at saka sa LGBT. So, Libre ang sa daming kanila. nagte-trending, paano daw malalaman na
yung sasakay ay LGBT. Ano daw bang kailangan? Kailangan daw ba kumembot-kembot o kailangan daw ba? Yun. So, maganda sana na malinaw natin sa publiko kung ano ba yung ano ba talaga yung pagbabasihan, halimbawa, or kailangan ba sabihin na, "Uy, ganito ko, ganyan." Yun, siya sana yung makapanayam natin ngayon. Yes, oo. So, yun. So, kaya lang, ang makakapanayam natin ngayon, syempre, parang dahil may oras pa tayo, balikan natin si Judge. Balikan natin si Judge. Kasi nakaupo na rin siya dito. Oo, di ba? Sayang ng opportunity. Oh, ay, sige, jacket mo na siya. Jacket mo na siya. Maganda yun kasi. Sana nanonood si Vino. Hindi, maganda kasi ngayon kumbaga Christmas season, holiday season. So, yung mga ganitong mga kwentuhan, masaya talaga. Masaya. Kasi masaya lang. mag-Christmas break tayo. So, parang hindi tayo, ilang araw tayong hindi Magkikita-kita. So, yun. So, So, eto ayan na nga. Nakapag-jacket na ang ating kaibigan. Okay, so, pero sana nakikinig si Vino para baka busy naman kasi. Oo nga. So, kamusta ka naman ngayon na nandito ka? Tapos, kamusta sa feeling na nakuha mo yung gusto mo matapos ng dami mong pinagdaanan? Yan. Wait. I-open mo, di ba? Okay, go. Yeah, sige. Ano tawag dito? Dati, syempre nung bago pa, inisip ko pa, may chance ba ako dito sa taong na to? So, Yan! maraming very in ang topic natin ngayon kasi papasko na. So, graduate na ako sa malamig na Pasko kasi pero yun nga. Well, ang masasabi ko lang is just be yourself siguro. The right person will come along. And Eric! Nakapagod kasi, di ba? Okay, hindi po, Pao? Eric, hindi po Valentine's Day ngayon ha, pero syempre, ang sabi nga nila, yung hindi lang Pasko, yung pagmamahalan. Dapat all year long. Tapos? So yun, siguro just be yourself lang ang sasabi ko. Kasi di ba, ayaw naman natin yung mga plastic na tao, ayaw natin yung mga mahirap magpanggap. So, yung mga mag-shoot ng shot nila dyan, just be yourself. Kung para sa kanila yung Pero ikaw, Eric, kamusta naman yung love life mo? Okay, wag natin pag-usapan. hindi ako ang guest ngayon. Hindi, si, pero ako curious rin ako malaman Sige nga, Sir Eric. Di ba? Back to you. Okay, sa darating po na Enero ay ang kasal po ni Pao. Uy, hindi pa. Oo nga. Pero masaya kaming kaibigan para sa'yo kasi syempre, di ba, nakikita namin kung gaano ka nagdadabog pag ay hindi pala hindi pala. Ano ba yan? So congratulations again, Judge. Ano bang team song nyo? Anong tawagan nyo? Pati ba naman tawagan? Alam ko na tawagan nila. Wala nang hirap-hirap pagtatawagin niya. Ano? V? O yun nga. Bakit? Pwede namang V? Baby ko. Bibi ko. Pwede ba yung pag-usapan dito? Yung Bibi ko? Pwede naman, di ba? Bibi ko. Ano ba? Pero, Eric, curious rin kasi tayo malaman yung tungkol Okay, at dyan po. At dyan po nagtatapos. Okay, hindi. Batiin na. Okay. May babatiin ka? Meron. Sir R. Vargas nanonood. Nag-chat siya sa akin. Sir R. Sir R. At syempre, batiin na rin natin ang ikakasal next week. Walang iba kundi si Richard Vargas. Pati ang kanyang iniirog na si Erica. Yun, advance congratulations. Excited na ako kumain. Ayan. Dapat nandito si Richard ngayon, di ba? So, kaya lang may inasikaso sila. So, okay lang yan. Best wishes. And Mr. and Mrs. Vargas. Yun. So, nakakatuwa lang kasi sa mundong puno ng huhugot pa. Okay lang yun, Eric. Pagbigyan ka namin. Hindi, nung nakaraan kasi may pinost ako sa ang haba-haba nung ko. Pero yun, nakakatuwa lang na marami pa ring mga pangyayari na nakakatuwa pa din at nagbibigay ng saya. Maraming salamat po pala sa Director General ng PBS-BBS. Wala pong iba kundi si Mr. Dindo Amparo. Ayan. Hi, Sir Dindo! At syempre maraming salamat din po kay Sir Alan Alianige. Sir Alan. Nandun tayo nung celebration nila at ayun, masaya dahil. Oo nga nakita ko yung saya nyo. Masaya dahil nakailang kanta ko. Oo nga, grabe yung nag-concert ka. Yes, parang 6 songs lang. Grabe talaga. Pero nakakatuwa kasi marami tayong nalaman doon. Halimbawa na lang,
ang ilang mga programa ng Radyo Pilipinas ay lalong yung mga nasa AM ay pwede na ring mapakinggan soon sa FM. So sana ay maging kabahagi din dito ang usapang budget natin. Kung hindi daw naman, pwede daw naman na halimbawa ang usapang budget natin ay live ngayon tapos magre-replay siya every Saturday. Sa FM naman siya. So mas magiging malawak yung reach ng ating programa at maraming makapakinig kay Binibining Pau Borja. Ako yun. Yeah. At nako, parang hindi yata siya ready for live interview ngayon. So may next time pa naman or next Friday. Yes. At Diyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tsak po na may napulot kayong aral. Hindi lamang po sa pagluluto, kundi sa pag-ibig na din. Sa pagmamahal. Pagmamahal. Ayan. Tinampok po namin dito sa aming programa. Parang 2-in-1 yung natin. Yung guest natin. Yung isa sa pagluluto. Pagluluto. Yung isa sa pagmamahal. Love life naman. Siyempre, deserve rin niyang ma-expose para... Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa impilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget natin page ng DBM. At syempre po sa Facebook page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa, ang Salam Radio. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Bocal. Ako naman po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget natin, dahil budget natin to.